Hello mga B! So for today's video nga, nandito na naman kami ngayon sa Eke Gifo para samahan tong si Carol para pumunta at bisitahin itong jowa niyang galing Pinas. At kung nagtataka kayo kung bakit kasama ako dito sa gala nila, syempre nagpasabay ako ng Vita Plus galing sa Pinas para naman makalibre na rin. And fast forward nga mga B, day 2 na namin dito sa Eke Gifo kaya naman naisipan namin pumunta muna ng 2nd Street. Sumakay na nga kami dyan ng bus. Actually, bago kami makarating dito sa 2nd Street ay naglakad muna kami dyan ng 1 oras. Nung una nga, hindi namin sigurado kung talagang tama ba talaga yung Google Map na sinusundan namin, kung talagang papunta ba talaga sa 2nd Street. Pero sa awan naman ng Diyos, finally nakarating din kami sa 2nd Street. Grabe mga B, sobrang mumura ng mga bilihin dito, especially yung mga damit. Grabe, halos halo-halo na yung mga paninda dito. Meron din mga gadgets, kaya ng cellphone, laptop at tablets. Actually, wala naman talaga akong balak mamili dito sa 2nd Street, pero itong kasama kong si Carol, sobrang kulit, gustong mamili ng mga bilihin dito. Kaya naman sumabay na ako at since madami yung sale, bumili na din ako. At i-flex ko nga pala tong damit na binili ko, 300 yan yung original price niya, pero naka-discount siya ng 80% kaya binili ko na. At dito nga din sa part na to, maraming murang sapatos na naka-sale na at higit sa lahat original pa. At nagtingin-tingin din ako sa may part ng mga bagong merong mga sale din, kaso wala masyado kaya hindi na ako bumili. May nakita nga akong white sandals na kulay puti, grabe nagandahan ako pero hindi ko na rin nabili kasi medyo pricey. At meron din nga pala silang binibentang iba't ibang klase ng mga furniture, meron din mga appliances. Napakamura lang talaga ng mga furniture at mga appliances na mga binibenta dito. Kung maliit nga lang to, napapackage ko na to papunta ng Pinas. Sobrang liit lang kasi ng mga boxes na pwedeng ipadala dyan sa Pinas, 80 kilos lang yung maximum. Kaya naman sa sobrang liit ng balikbayan box na pwede mong ipapackage papunta ng Pinas or ibang bansa ay mapapagastos ka talaga. And after nga namin magbayad ng mga pinamili namin gamit sa 2nd Street ay nagantay muna kami dito sa waiting area ng bus. Medyo nga natagalan kami dyan, siguro almost 1 hour bago dumating yung bus. Grabe, inabot na kami dyan ng lunch, hindi pa kami dyan kumakain, and finally nakasakay na kami ng bus at naghahanap kami ng restaurant kung saan pwedeng kumain ng lunch. At dito na nga namin naisipang kumain malapit sa apartment ng jowa ni Carol. Grabe, hindi halatang sobrang gutom na kami dyan at haggard pa. Tingnan mo, dala-dala ko pa naman napakalaking plastic, ang dami ko pa naman pinamili sa 2nd Street. Chinese family restaurant nga pala to, kaya naman pagpasok namin, medyo unti lang yung kumakain pero napansin ko ang dami nila mag-serve as in pero mura lang. Actually, may schedule ng oras ang mga menu dito na pwede mong orderin. Wala pang 5 PM ng hapon kaya naman hindi yun namin ma-order yung pinakamurang menu na gusto namin orderin. 5 PM kasi ng hapon yung pinakamurang menu dito, which is 700 yen lang at napakaraming serve na. Balak na sana namin mag-back out siya na maghanap na lang ng ibang klaseng restaurant na pwedeng kainan, kaso kinontra kami ni ate, yung may-ari, meron daw available na menu na mura lang din. Kaya naman kahit todo paliwanag kami, nababalik na lang kami, hindi na kami makaalis-alis, kaya naman inofferan kami ng pinakamurang menu pero madami na din ang serve. Nung una nga, hindi pa kami dyan sigurado kung totoo ba talagang sinasabi ni ate na marami daw talaga itong serve na to, pero in-order na namin kasi gutom na kami. At dahil nga sobrang init and summer is real, naisip na din namin mag-order ng sabaw. And mura lang din yung sabaw na in-order namin. Actually, itlog siya with sabaw pero hindi ko alam kung ano ba talagang pangalan neto. And finally, dumating na yung mga order namin. Grabe, sobrang dami nga talaga ng serve. Grabe, wala pang 1,000 yung mga order namin pero punong-puno na agad yung mga lamesa. Nagulat nga din kami sa chicken kasi 7 piraso na siya, wala pang 1,000. Bago nga kami kumain ay nag-picture-picture muna kami at vinidyohan ko tong mga menu para naman sa susunod dito ulit kami kakain. Napakaraming kwento naman ang daladala ko pag uwi ng bahay kasi ikukwento ko itong napakamurang restaurant na kinainan namin ngayon. At kung hindi pa nga kami dyan kumain at na-experience dyan, hindi pa namin malalaman na meron pa palang ibang murang restaurant na pwedeng kainan dito sa Japan. Kala nga namin mura na yung mga kinakainan namin na restaurant sa Kyoto, meron pa palang mas mura sa mga probinsya dito sa Japan. Grabe, sobrang nabusog kami dyan at madami pang natira kaya naman tinake out na namin. Pauwi na kasi kami maya-maya kaya naman naisipan na lang namin i-take out to para hindi na kami magluto ng ulam para sa babaunin para bukas. At since pagod na nga kami sa biyahe, siguro hindi na talaga kami makakapagluto. Pagkatapos nga namin kumain ay nag-order din kami ng dessert at ito nga pala yung ice cream na in-order ko with strawberry. Para naman sa mga gustong pumunta dito at malapit lang dito sa Gifo ay eto nga pala yung itsura ng restaurant na kinainan namin ngayon. Actually, hindi nga talaga namin malaman kung ano ba talagang pangalan nitong restaurant na to kasi puro kanji talaga as in. Pagkatapos nga namin kumain dito sa restaurant ay umuwi muna kami saglit para kunin yung mga gamit namin. Pauwi na kasi kami. Pagkatapos nga namin i-prepare yung mga gamit na dadali namin pauwi, pumunta na kami dito sa waiting area para naman mag-antay ng bus. At may pamaleta pa nga dyan si ate girl, akala mo magta-travel ng ibang bansa. Actually,
Actually, wala naman talaga akong plano magdala talaga ng maleta. Pero since madami ngang boxes yung in-order ko ng Vita Plus, no choice, kailangan ko magdala ng maleta. At buti na lang nga, nagdala ako ng maleta kasi sobrang bigat nitong dala-dala ko, as in super. And nandito na nga kami sa waiting area para mag-antay ng sasakyan naming bus papunta sa Gifu Station. Almost 1 hour nga din pala yung inantay namin dyan, pero dumating naman yung bus at safe naman kami nung pag-uwi. Hanggang dito na lang, bye!